Hello, good morning. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At ay nako, again, politika na naman po sa ating bansa ang ating pag-uusapan, no? Hindi man tayo ganun kagaling magkomento, pero kailangan nating makisali. Makisali dito sa gulo ng politika. Bakit? Matanong ninyo, gulo nga yan, sumasali ka pa. Hindi, kailangan po natin, no? Kasi hindi tayo makialam. Parang ano yan no? Yung isang may-ari ng negosyo na hindi ka nagbabantay, no? Hindi ka nakikialam sa mga tauhan mo, no? Sa isang negosyo. Pag hindi ka nakialam, malulugi ang negosyo. Makakupitan ka. Parang ganun lang kasimple. So kailangan natin makialam bilang isang mamamayang Pilipino at unahin ang mga pinagagawa ng mga politiko natin dito sa Pilipinas, no? So ano bang ang trending ngayon, no? Again, dito pa rin sa sa usapin na impeachment. So etong si Leila de Lima na spokesperson ng mga nagsama-sama mga individual at mga grupo at mga party dito sa paghahabla, no? Pagpa-file ng impeachment laban kay Sara. Oops, na-file. Yun nga, ko. Pero ang tanong dito mga kaibigan, uusad ba ang impeachment na yan? Alam naman natin, ang ating Pangulong BBM, nag-leak di umano ang kanyang message at ito nga, ayaw ko bakit sa isang kaibigan nila na si Katon Ying ang naglabas ng leak message na yan. So parang nakakaduda pa nga no? Pero hindi ko tinitignan ng gaano yung anggulo na yun, no? Na para bang sinadya. Kasi nung di ba, napansin mo yung last na interview sa kanya, kung di ako nagkakamali, Laguna ba yun? O hindi ako nagkakamali, parang wala lang in-interview siya, parang wala lang yung pagkakasabi niya, nag-leak. Parang wala man lang, hindi man lang nagalit. So, anyway, siguro nga, sa bagay may punto si PBBM dito na hindi naman importante itong si Sara. No? Si Vice President Sara. So, ano pa ba yung hindi niya nagagawa at nasasabi? No? Siguro, sukdulan na yung nasabi niya no? Yung mga sinabi niyang mga mala demonyo at mala impyernong mga salita, nasabi niya na patungkol sa isang presidente ng Pilipinas. Alain mo 'yun? Diba? Kundi talagang bratinela talaga tong ating BP. Pasensya na siguro sa mga nakakarinig sa ating mga DDS diyan, mura-murahin ako. Sino ba tong kumag na to? Ako lang naman po isang simpleng mamamayan na naghahangad ng katahimikan sa ating bansa. Meron din po akong anak na nangangarap ako na pagdating ng time maging mapayapang bansang tinitirhan nila. Di ba? Simple lang po. Ganun lang naman po Ayun, ang tanong, uusad ba? Uusad ba ang impeachment na ito? Dahil nga sa nag-leak na parang ayaw ni BBM na ituloy ang impeachment na yan, na i-file ang impeachment na yan. Pero oops, na-file. Ito, pakinggan natin Itong na-file, para lang para makita nyo lang. Pasensya na. Ito. Ito yung nasa sila, House of Representatives. So, I cannot make any other comments on the complaint. Okay? So, tapos na pala to. Ito, medyo atras tayo. Sa pamamagitan ng complaint na ito, maisara na natin yung bangungot na dulot ng ating pong Vice President sa taong bayan. Maisara. Di ba? Ayan. Sarado na, yung mga naghahangad at kating-kate. Sa impeachment na yan, ito na po. Parang kayo, kakating-kate Siyempre meron din tayong hangarin na ganyan kasi, di ba? Ikaw ba naman makarinig ng mga mala-impyernong mga mensahe sa ating BP? Hindi ka maiinis, di ba? Doon
niya nakuha talaga yung galit ng mga Pilipino eh. Pero ewan ko ba sa mga supporter nito, bakit hindi nila makita yung ano, tama, yung moral side. Hindi nila may distinguish kung ano yung masama sa pangit, 'di ba? Sa maganda, 'di ba? At anyway, ayan. Kita niyo na po. Nag-file na in behalf of sino ba? Si Laila de Lima. Although hindi naman siya kasama doon sa mga nagpumirma dito sa impeachment complaint na ito, no? Pero sumusuporta daw siya, no, sa pagpa-file ng impeachment na ito. So ayan, file. Oops, na-file. So I mean, napakinggan akong ano ng Senado dito. I think walang magiging problema to, no, kasi syempre kailangan dinggin yan eh. Pwede ba sa Kongreso na ipagwalang bahala ang impeachment filing na yan? Siguro hindi, pakikinggan yan. Especially sa Kongreso, di ba? Alam nyo naman, pagdating sa Kongreso, talaga pakikinggan yan. Ang tanong, pagdating dito kay Chis Escudero o sa Senado, magkakaroon ba ng ano mo na, diringgin din ba ang sentimiento, no, na impeachment na yan? Well, dapat para sa aking pananaw, dapat, no, kasi ano yan eh, batas yan eh, na kailangan lahat ng mga Karana ng taong bayan. lahat ng mga hinaing katulad ng impeachment na yan, pakinggan nila. Narinig ko rin yung kay Jinggoy kanina lang, sabi niya hindi na raw kailangan. Ito si Jinggoy talaga medyo ano din, sabagay, hindi natin masisisi yan, no? Meron kasing utang na loob to eh, di ba? Alam nyo bang kagagaling lang din niya sa pagkakulong dahil nga sa kasong plunder before. So noong panahon ni Digong, isa yan sa nabigyan ng regalo na mapalaya. Kaya pagtanaw siguro ng utang na loob niya yan. Pero syempre, hindi yan kakatigan ng sambayan ng Pilipino pag ganyan, di ba? Kahit sabihin mo na tumatanaw ka na ng utang loob, di ba? Ibig sabihin, mas pabor pa yung isang dating pangulo na nagpapatay ng isang kadamakmak ng mga adik, di ba? Na hindi naman resonable at may mga nadamay pang mga hindi naman dapat madamay, di ba? Pagpapalit mo sa utang na loob versus sa bansa natin. Alright, so yun ang pinag-worry ko dito. Itong sa Senado. Medyo ano yan, kaabang-abang yan kung anong masasabi lang. Well, hindi natin pwede pangunahan kasi alam mo ang politika, maraming drama dyan, no? Isa sa pinakamadrama at pinaka mataktikang laro yan sa buhay ng mga Pilipino, di ba? Katulad sinabi ko kanina, yan sinabi ni PBBM na, di ba? Ano yan eh? Nasa secret na pag-uusap yan, bakit biglang nalik? Di ba? Parang duda ako doon, pero well, parang, di ba? Parang alam niyo yung iwas pusoy, di ba? Yung tipong bigla na lang may magfa-file na ibang mga individual at grupo na walang kinalaman kuno ang ating presidente. Sana nga, no? Pero ganun pa man, kung siya, alam niya yan, meron siyang control dyan, o meron siyang info dito sa mga nangyayaring yan, hindi na natin problema. At maganda naman magkaroon ng impeachment talaga. The more the merrier. Magkaroon ng plunder na kaso. O, di ba? Magkaroon din ng impeachment. Kasi may pagkakaiba nga dyan. No, may malaking pagkakaiba kung plunder or impeachment. Ano pa ba? Ang pag-uusapan. Meron pa tayong pag-uusapan. Iwanan na natin yan. Basta, ito. Oops! Na-file. Sino naman to? No? Tungkol nga pala dito kay Sara, no? So, nadagdagan yung natin, yung ating, di ba, daming katanungan, nagiging biro-biro about dito sa mga taong
nagbigay ng mga acknowledgement receipt na sinubmit, no, ng OBP o ng Department of Education dito sa POA, nagkaleche-leche na. Bakit? Ito, pakinggan nyo. Kinumpirma at sinertipika ng PSA ang mga bagay o mga pangalan, kung meron ba talagang pangalan na Mary Grace Piatos sa bansang Pilipinas. Pakinggan po May I get natin. your comment on the certification from the Philippine Statistics Authority saying wala pong record yung Mary Grace Piatos sa kanila, no birth, marriage, or death record? In effect, that certification means that Mary Grace Piatos does not exist. And that has serious implications, you know. Serious talaga yan dahil imposibleng walang ano eh. Imposibleng kung talagang kiniklaim ng OBP na meron talagang tao, 'di ba? Na Mary Grace Piatos pero wala sa PSA. Malaking question 'yan. At talagang naglalahad lang 'yan ng kahinaan ng kampo o laban ng OBP. Na ibig sabihin talagang questionable. Dapat nating alamin kung saan napunta, no, ang milyong-milyong budget, no, na nilaan sa confidential funds na yan. Anong confidential fund na kasi? Bakit kasi nagkaroon ng confidential fund ng OBP na yan eh? 'Di ba? Well, gawin na nila 'yan, no? Sabi nga nung tao niya, no, ma'am, hindi naman po ganun kalaki kasi ang confidential fund namin dun sa Davao. Ayan, 'di ba? Bago siya ma-wheelchair, no? Oh well. So yun lang at wala tayong magagawa. Hintayin na lang natin kung anong kahihinatnan ng mga susunod na araw about dito sa NBI, 'di ba? Katulad yung NBI niyan, iniwasan na naman po. No? At tingnan natin kung anong mangyayari. Kung ang ombudsman ba talaga ang dapat humawak niyan, dapat naman talaga kasi sila yung may karapatan diyan. Ang tanong nga, yun lang ang ino-worry ng iba at wino-worry ng ibang mga vlogger diyan na napakinggan ko, kampi ba o maaasahan ba itong isang namumuno dito sa ombudsman, 'di ba? Kasi ang alam ko, ang nagtalaga niyan si former President Rodrigo Duterte pa. Kung sino yung nakaupo dyan sa ombudsman, patay tayo dyan. So, tingnan natin. Well, Supreme Court nang bahala dyan, no? Kung gano'n ang mangyayari. At sana ibigay sa Pilipino, no, kung ano yung karapatan, kung ano yung dapat na manaig sa laban ng politikang to. Alright? So yun lang ang ating topic ngayon at 15 minutes na, hindi tayo pwedeng lumampas ng 15 minutes dahil sa lamuna, no? Kaya kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe at tulungan ninyo ang inyong lingkod na medyo tumaas-taas at makapag-live naman tayo dito sa ating YouTube channel. Ayan, bago lang po ang ating YouTube channel na ito at sana tangkilikin ng mga bawat Pilipino, kahit ng mga DDS, no? Bago nyo murahin, mag-like and subscribe. Yun lang. Maraming salamat. Till next video, mga kayote. See ya.